Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Itay? Tay, nandito na po ako. Nasaan po ba kayo? Bakit kaya wala si Itay dito sa bahay? Dati-rati naman. Kapag ganitong oras na pag-uwi ko galing sa school, nandito na si tatay. Bakit kaya wala siya ngayon? Anong oras na wala pa rin siya? Mabuti pa, pagkatapos kong magpalit ng damit, magsasaing na ako. Para kapag dumating na siya, ulam na lang ang iluluto niya. Si Itay na siguro yun. Tay! Kayo na po ba yan? Mabuti palabasin ko na. Baka si Itay na ang dumating. Sino kayo? Teka, bakit niyo ako hinihina? Bitiwan niyo ako! Kidnapper kayo, no? Saglolo! Tulungan niyo ako! Bitiwan niyo ako, ano ba? Hindi ako sasama sa inyo! Ano ba? In the world of darkness, various forms of evil unfold. A world constantly being escaped from. Halimaw! Halimaw! A world fiercely fought against. Dark Shadows 101. Subscribe and click the bell button to stay updated on our new videos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-subscribe at i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng bago naming video na aming i-upload. Kumusta po kayong lahat? Mga giliw naming taga-subaybay. Ako po muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Sa gabing ito, ating bubuksan ang kasaysayan ni Mateo. 18 anyos, lumaki sa isang simple at maayos na pamilya kasama ang kanyang ama na makadiyos. Bata pa lamang si Mateo, iminulat na siya ng kanyang ama na mamuhay na may takot sa Diyos. Iminulat sa katotohanan wala namang aswang, na ang mga aswang ay paniniwala lamang o isang uri lamang ng genre ng mga kwento o mga urban legend sa Pilipinas. Kaya ni sa hinagap niya, hindi siya maniwala na totoo nga ang mga aswang, kundi bahagi lamang ito ng kultura ng mga Pilipino na naniniwala sa mga ganitong uri ng kwento. Pero sa kasaysayan ni Mateo, habang lumalaki siya at nagkakamalay sa mundo, matutuklasan niya ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Sundan natin ang mga pagbabagong magaganap sa buhay ni Mateo, kung paano siyang nakipagbuno sa kakaibang pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Mabuti na lang pala't dumating ako kaagad. Dahil kung hindi, baka kung ano nang nagawa sa'yo ng baliw na yun. Pero Itay, hindi naman po siya mukhang baliw. Baliw ang babaeng yun. Itay, kung hindi yun baliw, bakit bigla ka na lamang hinila at saan ka niya dadalhin? Hindi ko po alam. Pero iba po ang pakiramdam ko sa babaeng yun. Parang hindi naman po siya masamang tao.
Parang may gusto lang po siyang sabihin sa akin. Hindi niya lang po masabi kasi dumating kaagad kayo at may dala kayong pangambalos. Natakot siguro kaya tumakbo palayo. Sa uli-uli, huwag ka magpapapasok dito sa bahay nang hindi mo kilala. Malay mo aswang pala yun. Tapos nilalansi ka lang, tapos bibiktimahin ka. Akala ko po ba hindi kayo naniniwala sa mga aswang? Pero bakit ngayon sinasabi niyo sa akin? Parang naniniwala na kayo sa aswang. Kayo rin po ang nagsabi sa akin noon na hindi totoo ang aswang. Basta, kailangang layuan mo ang babaeng yun. Mamaya niyan ano pang gawin sa'yo. At ayoko mapahamak ka. Hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag ginawang ka ng masama ng ibang tao. Anong oras na? Hindi pa rin ako makatulog. Parang naiisip ko pa rin yung Ali kanina. Hindi ko naman maramdaman na may masama siyang nangyari sa akin. Parang gusto niya lang kong kausapin kanina. Nahiwagaan tuloy ako sa kanya. Sana bumalik siya dito bukas. May gusto akong malaman sa kanya. Bakit ganyan ang ayos ng mukha mo? Mugto ang mga mata mo. Pinagalitan ka ba ni Mang Aquilino? Kaya hindi ka nakatulog ng maayos? May nangyari kahapon. Ano? Anong nangyari? Pagkagaling ko dito sa school, habang iniintay ko si Itay, may dumating na babae sa amin. Pangit yung kasuotan niya. Kasi para siyang mangkukulam sa suot niya. Tapos, bigla niya akong hinila palayo sa bahay. Nagpupumiglas ako. Pero malas lang yung babae kasi dumating kaagad si Itay. Naku, mabuti na lang hindi ka napahamak. Kung hindi pala dumating ang tatay mo, baka kung ano nang ginawa sa'yo ng babaeng yun. Palagay ko, hindi niya naman ako gagawa ng masama. Paano ka nakakasiguro? Hindi mo nga kilala yung babaeng yun. Tapos ang sabi mo, bigla ka na lamang hinila. Naku Mateo, baka yun yung gumagalang aswang na napapabalita sa kabilang barangay. Nagaan yung tao raw. Tapos, biglang hahablutin ang gusto niyang biktimahin. May mga naging biktima na raw ang aswang sa ilang barangay dito sa bayan. Talaga? Oo, kaya mag-iingat ka Mateo. Baka aswang ang babaeng yun. Pero mukha naman siya mabait. Modus daw yun ang aswang eh. Kunyari, kaawa-awang nilalang. Para maawa ka naman. Tapos, bigla na lang may gagawin sa'yo nang hindi mo namamalayan. Tapos, gagawin ka na pala nilang kalahi nila. Gagawin ka na nilang aswang. Hindi mangyayari sa akin yun. Hindi ako tatabla ng pagiging aswang. Paano mo naman nasabi? Basta. Kasi hindi naman ako naniniwala sa aswang. Pero mas mabuti pa rin yung nag-iingat. Wag na wag kang makikihalubilo. Lalo na kung hindi mo namang kilala yung tao. Halos lahat sila naniniwala na aswang nga yung babaeng bigla na lang humila sa akin. Totoo ba talaga ang aswang? Ang alam ko lang kasi, mga kwentong bayan lang naman yun. Mga urban legend lang yun. Likha lang ng mga may malilikot na guni-guning mga writer.
Sana makita ko uli yung babae na yun. Maniniwala na lang ako sa kanila na masama nga yung babae na yun kapag napatunayan ko mismo na may pagkaaswang yung babae na yun. Sana mapadako siyang muli dito sa amin. Umuwi talaga ako na maaga habang wala pa si Itay. Nagbabaka sakali akong magagawi uli ang babaeng yun. May kalos ko sa labas. Baka yung Ali. Yung nagpakita sa akin kahapon. Siya nga. Sandali! Nandun lang siya sa dulo. Natatakot siyang lumapit dito. Lalapitan ko siya. Hintayin niyo ako dyan! Sandali lang ho! Mapatutunayan ko ngayon kung totoo ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Hindi pa siya umaalis sa kinalalagyan niya. Sadyang hinihintay niya siguro talaga ako. Ale! Bakit hindi kayo tumuloy sa bahay namin nang makakain kayo? Oh, sino kayo? Anong klaseng nilalang kayo? Sige! Subukan mong salakayin ang anak ko. Tatama sa'yo ang palaso na ito. Layuan mo ang anak ko. Kung ayaw mong patayin kita, layuan mo siya! Huwag ka nang babalik dito! Sa susunod na bumalik ka, hindi kita paliligtasin! Itay! Natakot siya sa inyo. Lumayo siya. Matigas ang ulo mo. Pinagsabihan na kita pero hindi ka nakinig. Gusto mo ba talagang mapahama ka? Akala mo ba hindi ko alam na umuwi ka na maaga? Sinundan kita dito dahil alam kong hihintayin mo ang baliw na babae yon. Itay! Wag mo na uling gagawin yon. Kung ayaw mong sayo ako magalit. Sorry po. Hindi ko na po gagawin. Ayoko lang matulad sa'yo ang mga nangyari sa ilang kabataan sa kabilang barangay. Hindi maganda ang nangyari sa kanila. Biniktima sila ng mga aswang at ayokong mangyari yun sa'yo. Ayokong mawala ka sa akin, anak. Naging palaisipan kay Mateo ang mga nangyayari. Kung bakit gano'n na lamang ang galit ng kanyang ama sa babaeng nakita niya. Kahit nasaksihan mismo nito ang kakaibang anyo ng babae, nararamdaman niya pa rin na may kwento sa inasal ng kanyang ama. Sa isip niya, hindi kikilos ng gano'n ang kanyang ama kung wala naman itong itinatago sa kanya. Marubdob ang hangarin ni Mateo na alamin ang katotohanan, pero wala siyang magawa dahil sobrang mahigpit ang ama nito sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan at mga taon. Ang itinatago ni Aquilino tungkol kay Mateo hindi na maikukubli dahil sa mga pagbabagong magaganap sa buhay ni Mateo. Bagay na labis na ikinagulat ng binata ang nangyayari sa kanyang sarili. Ano bang nararamdaman ko? Bakit tila nagiinit ang katawan ko? Parang di naman ako lalagnatin pero mainit ang katawan ko. Tay! Nasa kaya si Itay? Kakaiba talaga itong nararamdaman ko ngayon. Parang gusto kong kumain ng karne. Bakit parang gutom na gutom ako? Sa refrigerator namin, maghanap ako ng makakain. Bakit bigla na lang nagbagong pakiramdam ko? Ito, ang daming karne dito. Mateo! Itay! Anong nangyayari sa'yo? Tay, nagugutom po ako. Gusto kong kumain na kumain. Bakit inilabas mo ang lahat ng hilaw na karne sa frigider? Hindi ko po alam. Pero parang gusto kong kainin ito.
Hindi ko, Itay, ayoko nito nangyayari sa akin. Pero parang gustong-gusto kong kumain ng hilaw na karne. Bitiwan mo yan! Itay, kumakalamasik mura ako. Gusto kong kainin ito. Pigilan mo! Hindi ko mapigilan. Parang gustong-gusto kong kumain ng hilaw na karne. Ang isip mo, kinukontrol. Merong may kagagawan dyan. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang babaeng yun ang may kagagawan nito. Paano niyang ginawa? Tsaka matagal lang nangyari yun. Matagal na siya hindi nagpapakita sa atin. Oo, pero alam kong may inilagay siya sa katawan mo na hindi ko alam. Malamang yun ang ginagamit niya ngayon para makontrol ka. Pero Itay, Huwag mong kakainin dyan. Hindi mo ba naiisip? Hilaw ang karne na yan. Itay, hindi ko mapigilan na sobrang pangangalam ng sikmura ako. Gutom na gutom ako. Akin na yan. Itay! Hindi kawagan ako. May itim na kapangyarihang lumulukob sa'yo. Hindi maaari ito. Ginawa ko ng lahat sa kanya para maingatan ang isip niya. Pero ang buong katawan niya nagsisilbing tanggulan ng masama, kaya nakukontrol siya nito. Ano bang pwede kong gawin para maikubli ko ang totoo niyang pagkatao? Alam kong darating ang araw nito, pero hindi pa rin ako susuko. Alam kong may panahon pa para makaalis siya sa kinalalagyan niya. Nakatulog na siya matapos siyang makakain ng maraming karne na halos pagkain sana namin sa loob ng 1 linggo. Inubos niya lang. Anak, patawarin mo ko kung wala akong nagagawa sa bagay na ito sa nangyayari sa'yo. Gusto kong itago sa'yo ang mga bagay na ito. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas sa'yo ang totoo mong pagkatao. Hanggang kailan ko ba ito itatago sa'yo? Hanggang kailan? Mabuti at nagising ka na. Itay, ang himbing ng tulog mo, anak, hindi na kita ginising pa kagabi. Kasarap-sarap ng tulog mo at ayoko nang istorbohin ka. ang mga karne po sa ref. O, nandyan. Bakit ba? Di ba kahapon na may nangyari sa akin? Ang natatandaan ko po, kinain ko ang mga hilaw na karne. Tapos sinaway niyo ko hanggang sa maitula ko kayo. Tapos kinain ko ang lahat ng karning nasa ref. Ay, nako, ang sama pala ng panaginip mo kagabi. Dapat pala ginising na kita. Panaginip lang po ang nangyari sa akin. Oo naman. Kita mo naman, kagigising mo lang. Bumangon ka na dyan at mag-ayos ka na. Hinihintay ka na ni Jessa sa labas. Mahiaya ka naman. Babae yung naghihintay sa'yo. Anong oras na po? 6:00 na ng umaga. Nagluto na ako. Kumain ka na lang at maligo para maaga kayong makapunta sa school. Salamat po. Mabuti na lang pala. Panaginip lang yung nangyari sa akin. Pero bakit parang totoo? Pero mabuti na lang talaga at panaginip. Nakatatakot kung totoo yun. Nakatatakot kung halos hindi ko na makontrol ang sarili ko na gawin ng isang bagay
na ayaw kong gawin. Ano bang tinitignan mo dyan sa kalendaryo? Tay, malapit na po pala ako mag-birthday. Magdi-18 na ako. So ibig sabihin, binata na ako. Nag-iipon ka ako para sa birthday mo. Yayain mo ang mga kaklase mo. Huwag na po kayo maganda. Kami lang naman po ni Jessa ang darating. Natatakot naman po ang mga kaklasmate ko na pumunta dito sa atin. Masyado rin po kasi malayo. Tsaka isa pa, natatakot sila kasi yung lugar doon natin malapit sa lunggan ng mga aswang. Heard ako. Mabuti pa. Sa bayan tayo kumain. Isama mo si Jessa. Sige po. Sige na, gumayak ka na. Baka mahuli pa kayong dalawa. Opo. Magte-18 na pala talaga siya. Ito ang araw na kinatatakutan ko para sa kanya. Ang unang atake ng tunay niyang pagkatao bilang aswang. Hindi ko napigilan yung unang pag-atake sa kanya. Lalo na ang paglalabas ng totoo niyang katauhan. Kasalanan lahat ito ng kanyang ina. Kung ano man ang nangyayari sa iyo, anak. Ang ina mo ang may kasalanan. Kasalanan ito ni Guyang. Pasensya ka na, na-late ako. Okay lang yun. Siya nga pala. May pinabibigay sa'yo yung Ali kanina. Ano yan? Regalo niya raw sa'yo. Mabuti pa buksan mo na. Ha? Bakit siya magbibigay ng regalo sa akin? Baka tagahanga mo. Ale, humahanga sa akin? Oy, teka. Bakit hindi ko man lang tinanong kung sino yun? Hindi kaya yun yung babae noon na bigla na lang humila sa'yo palayo sa bahay niyo? Kinakabahan ako ha. Baka kung ano na yan. Sandali lang bubuksan ko. Huwag na lang kaya. Mamaya ano pang laman yan eh. Mapahama ka pa. Konsensya ko patuloy yun. Hindi ko malalaman kung ano ito kung hindi natin bubuksan. Ano nga palang itsura niya? Mukha naman siyang matinong babae. Malayo naman palang itsura niya nung babaeng nakita mo noon. Sige na, buksan mo na. Sige. Ha? Larawan ng lalaki at babae na magkasama. Karga-karga ang bata. Parang ang cute ng batang yan Pero bakit parang larawan niya nakuha na matagal ng panahon ng nakaraan? Anong ibig sabihin nito? Teka, ang lalaki, parang kilala ko. Titigan mong mabuti. Kamukha ni Itay. Oo nga. Nagugulo tuloy ako. Ewan ko lang pero espekulasyon ko lang to. Hindi kaya yung batang ito ay ikaw. Tapos, ang babaeng itong nasa larawan, ang iyong ina. Anong ibig niyang sabihin? Bakit ibinibigay niya sa akin ang larawang ito? Pero hindi. Naalala ko minsan nung naikwento ni tatay sa akin, namatay daw ang nanay ko matapos ako maipanganak. Kaya imposibleng ina ko ang babaeng ito. Kung ganun, sino siya? Bakit kanya binibigyan ng ganyang larawan? Hindi ko alam. Kung makikita natin muli ang babaeng yun, yung nagbigay sa'yo nito, sa kanya natin mismo malalaman. O sige, baka sakaling mag-cross ang landas namin. Itatanong ko sa kanya sa susunod. Huwag mo munang sabihin ito kay Taya. Ikaw na muna magtago. Bakit ayaw mong ipaalam sa kanya? Sigurado ako wala naman siyang sasabihin sa akin.
pagagalitan niya naman ako. Kasi mag-aalala naman siya sa akin. Magiging bantay sarado naman ako dun. Kapag may nangyaring hindi maganda sa akin. Dito sa mga photo album na to, baka may makita akong larawan na may kaugnayan sa babaeng yun. Hindi maaaring ina ko yun. Kasi ang sabi sa akin ni tatay, namatay ang nanay ko matapos akong ipanganak. Kung ako man ang batang yun, hindi tugma sa mga sinasabi sa akin ni Itay. Bakit kailangan dumating sa ganito ang takbo ng buhay ko? Maayos na sana ang buhay namin ni Itay. Pero parang may inililihim siya sa akin na hindi niya lang sa akin masabi. Anong ginagawa mo? Oh, bakit pinaghahalongkat mo ang mga photo album na yan? Itay, nandiyan na pala kayo. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit hinahalongkat mo ang mga photo album na yan na matagal lang nakatago? Itay, bakit ganyan ka kung makatitig sa akin? may larawan po ba kayo ni Inay nung nabubuhay pa siya? Ngayon ko lang po kasi napansin, parang wala man lang kayong naipakitang larawan niya sa akin. Sino nag-udyok sa'yo? Para bigla mo na lang hanapin ang larawan niya. Ako lang po. Hindi ako naniniwala. Itay, Hindi ka magkaka-interes sa isang bagay kung walang nag-uudyok sa'yo na alamin ang bagay na yun. May nagigialam sa buhay natin. Hindi ako makapapayag na guluhin ng ibang tao ang nananahimik nating buhay. Hindi ako makapapayag. Kung kinakailangang higpitan kitang muli gagawin ko. Huwag lang tayong guluhin sa pananahimik natin sa lugar na ito. Ang tagal naman ni Mateo. Lagi na lang siyang nahuhuli sa tagpuan namin. Ano na naman kayang nangyari sa kanya? Teka, parang kilala ko yung Ali na nandun sa unahan. Tama! Yun yung babaeng nagbigay ng regalo kay Mateo. Na ang laman ay larawan ng mag-asawang may hawak-hawak na bata. Lalapitan ko siya. Aalamin ko sa kanya kung anong ibig sabihin ng mga larawan na yun, na laman ng regalong ipinabibigay niya sa akin kay Mateo. Nasaan na yung Ali na yun? Bakit bigla na lang siyang nawala? Napansin niya bang papalapit ako sa kanya? Ayun, sumakay siya sa isang tricycle. Sandali lang ho! Ali! Hintay! Nagmamadali na siyang umalis. Napansin niya talaga na papalapit ako sa kanya. Ayun, may habal. Kuya! hahabal ka, Day? Oo, sundan natin yung tricycle na kaalis lang. Ay, naku, bakit natin siya susundan? May kailangan lang akong malaman mula dun sa babaeng sakay nun. Sige na, sundan na natin. Magbabayad ako kahit magkano. Basta sundan lang natin. Ay, sige, sumakay ka na para maabutan natin. Ayun siya. Sana hindi niya ako napansin na sinundan ko siya. Pumasok siya sa lumang bahay na yun
Kinakabahan naman ako. Pero nakapangako na ako kay Mateo. Tutulungan ko siyang makausap ang babaeng ito. Tama kaya itong ginagawa ko? Mag-isa lang akong pumunta sa lugar nito. Halos mag-isa lang siyang nakatira sa lugar nito. Malayo rin ang mga kapitbahay niya. Bahala na. Ang mahalaga, malaman ko sa kanya kung anong ibig sabihin ng pagpapadala niya ng larawan niyong kay Mateo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ikaw po talaga ang sadya ko. Hindi niyo po ba ako natatandaan? Noong nakaraang linggo? Sino ka? Ako po yung pinag-abutan ninyo ng regalo para po kay Mateo. Mateo pala ang pangalan niya. Sino po pala kayo? Bakit kayo nagpaabot ng ganoong regalo sa kanya? Kasama mo ba siya? Hindi po. Mag-isa lang po akong pumunta rito. Hayaan nyo, sa susunod isasama ko na siya. Kumusta siya? Okay naman po. Pero nagulo po ang isip niya matapos niya pong makita ang larawan na ipinadala mo sa kanya na nakalagay sa isang regalo. Sana'y nagustuhan niya. Siya po ba yung batang karga-karga noong babae? Oo. Kayo po yung babae? Oo, ako yun. Kung ganon, anong kaugnayan niyo kay Mang Aquilino? Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Po? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahuhuli ng taong bayan. Ang galing niyang magtago. Naguguluhan po ako sa inyo. Pwede po bang diretsahin niyo ako? Kung ano pong ibig niyong sabihin. Hindi ko po kasi kayo maintindihan. Pakiusap. Tulungan mo kaming dalawang magkalapit ni Mateo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nang sa ganon, makapag-ingat ka rin sa panganib na maaaring mangyari sa iyo. Hindi magandang mangyayari sa iyo kapag nalaman mo ang totoo. Bakit nakakandado ang lock sa labas ng pintuan ng bahay namin? Itay! Bakit inilak ni Itay ang pinto? Ano bang nangyayari sa kanya? Ikukulong niya ba ako rito? Nakakapanibago siya. Hindi niya naman ito dating ginagawa. Paano ako nito makakapag-aral kung ikukulong niya ako rito? Anong gusto niyang gawin sa akin? Bakit ganun si Itay sa akin ngayon? Saan ka pupunta? Sa inyo po. Mula sa araw na ito, huwag ka nang pupunta sa bahay. Po? Pero bakit po Mang Aquilino? Basta sundin mo ang sinasabi ko. May mahalaga lang po akong sasabihin sa kanya. Sabihin mo na sa akin. Ako na magsasabi sa kanya. Pero kailangan po sa kanya ko mismo sabihin. Bakit? Tungkol ba saan ang sasabihin mo at hindi mo masabi sa akin? Pasensya na po. Kailangan sa kanya ko lang po sabihin. Pues, hindi mo na malalapitan ngayon ang anak ko. Paano ko naman po maiiwasang harapin ang anak ninyo? Gayong magkaklase po kami. Hindi na siya mag-aaral. Pero, bakit po bigla-bigla naman yata Mang Aquilino? Basta, hindi ko muna papayagan ang anak ko na makisalamuha kahit kanino. Kahit sa'yo pa. Tama nga ang sinabi noong babaeng nakausap ko. May problema ka Mang Aquilino.
Kaya lang, bakit tila nagbago ang ugali ng mga Aquilino? Bakit bigla niya lang akong pinagbabawalan na lumapit kay Mateo? Anong problema? Kailangang makausap ko si Mateo. Kailangang malaman niya mga sinabi sa akin ng babae. Kailangang malaman niya yon para sa ikatatahimik ng kalooban ni Mateo. Kaya lang ang problema, paano ko masasabi sa kanya ang natuklasan ko? Paano? Balot! Balot! Manong, Oy, bibili ka ba? hindi po. Oy, bakit mo ako tinawag kung hindi ka naman pala bibili? Diretso po kayo dun sa bahay malapit sa niyugan. Oo, bakit? Pakisabihan niyo po yung anak ng lalaki na nandito po ako. Sabihin mo po hinihintay ko siya. Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta? Pinagbabawalan kasi ako ng papa niya na makipagkita sa kanya. Sige na po, magbabayad po ako sa inyo. Basta pakisabihan mo lang po siya na nandito po ako at naghihintay sa kanya. Sige. Balot! Sana makausap kami ni Mateo. Balot! Kailangang malaman niya ang sinabi sa akin ng ali na yon. Aswang! Gusto ko siyang tulungan. Pero ano gagawin ko? Kailangang makahingi ako ng tulong sa mga kabarangay. Walang duda. Aswang nga ang may gawa nito. Ay, naku! Di mo niya may gawa nito. Aswang nga. Ikaw, nakita mo ba ang aswang? Hindi po. Ano ba ginagawa mo dito? Naglalakad ka pa ng ganitong oras. Pupuntahan ko po sana yung kaibigan ko sa may nyugan ng bahay nila, Kap. Nakita mo ba ang mambabalot na ito? Opo. Nauna lang po siya sa akin ng konti. Narinig ko na lang po na sumisigaw siya. Sumasalakay na naman ang aswang dito sa atin. Kailangan nating mag-ingat. Kapitan. Delikado ito. Delikado ang mga kalagayan natin dito. Ay, nako. Maaring maulit ang nangyaring ito. Mga tanod, bantayan ninyo ang bangkay. Mamaya, darating na ang mga pulis. Ay, tama. Ay, grabe ang sinapit ng lalaking ito. Ay, may nakakakilala. Kailangang malaman ito ng kanyang pamilya. Ipaabot yun na rin sa pamilya nito ang nangyari sa kanya. Itay, Pasensya ka na kung naisara ko ang lock ng pinto sa labas. bakit niyo po ginawa yun? Bakit niyo po ako kinulong dito? Hindi kita ikinulong. Nakita ko lang yung babae kanina na umaali-aligid. Nagbalik yung baliw na babaeng yun noong 1 taon pa. Alam kong ikaw ang binabalik-balikan niya. E di lalo ako mapapahamak kung napasok ako rito. Tapos hindi mo lang ako makakatakas. Anak, May itinatago po ba kayo sa akin? May hindi po ba kayo sinasabi tungkol sa aking ina? pagtatalunan naman ba natin ito? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Namatay ang nanay mo matapos kang ipanganak. Kung ganun, sabihin niyo sa akin ang tungkol sa larawang ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Ayan. Tingnan ninyo. Hindi ba kayo ang lalaking ito? Nung bata-bata pa kayo,
Hinalungkat ko po ang mga photo album natin. Nakita ko po ang larawan nyo. Kamukhang kamukha nyo ang nasa larawang yan. Paano ka nagkaroon ng larawang yan? Sagutin nyo po ang tanong ko. Yan po ba ang tunay kong ina? Anak, Sagutin niyo po ako! mga aswang yung kumalabog sa bubungan natin. Malakas ang kalabog. Ang kita ko. Ano gagawin niyo? Haharapin ko ang aswang na yan. Bakit sinasalakay tayo ng mga aswang? Huwag kang lalabas dito kahit anong mangyari. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko rin alam. Tay, bakit ako nagkakaganito? Anong nangyayari sa akin? Hindi pwede. Labanan mo ang pwede mangyari sa'yo. Bakit ako nagkakaganito, Tay? Ayoko mangyari sa akin to. Ayoko ganito. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Bakit ako nagkakaganito? Anong nangyayari sa akin ni Tay? Pinalaki kitang may takot sa Diyos. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng naituro ko sa'yo. Wala nang ibang makapagliligtas sa'yo kundi ang Diyos lang. Tay, tulungan niyo ako. Hindi ko makayanang malabanan ang nangyayari sa akin. Hindi ko mapigilan. Tulungan niyo ako. Mga demonyo kayo, mga aswang kayo! Kayo ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa anak ko! Tigilan niyo ang anak ko! Tandalan niyo na siya! Oh, Diyos ko! Tao ang anak ko! Hindi siya demonyo! Tao ang anak ko! Kaya huwag niyong guguluhin! Magkakamatayan muna tayo! Bago niyo makuha ang anak ko! Anak! Dito ka lang! Huwag kang lalabas! Mapapahama ka! Tuloy-tuloy lang siya. Susunod ko ang anak ko dahil baka kung anong mangyari sa kanya. Mga Kilino, Jessa, anong ginagawa niyo dito? ikaw, anong ginagawa mo rito? Sumama ako kina Kapitan. Hinahunting na nila ang mga aswang na umaaligi dito. May mga baril silang dala, may mga sulo at palaso para mapatay na ang aswang. Hindi maaari ito. Bakit po? Natatakot ba kayo na malaman ng iba na kayo ang aswang na nananalakay dito sa lugar natin? Pinagsasasabi mo dyan. Alam ko na po ang lahat. Kayo ang aswang. Hinihintay nyo lang na tumungtong sa edad na 18 si Mateo. Pagkatapos, isasalin nyo sa kanya ang itim nyong kapangyarihan bilang aswang. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Makasisira ka ng tao. Kayo na ang nakasira ng buhay ng anak ninyo. Pinaniwala nyo siya na namatay na ang nanay niya matapos siyang isilang. Pero nitong huli lang namin natuklasan sa larawan na hindi totoo ang sinasabi ninyo. Ikaw pala naghatid ng kasinungalingan sa anak ko. Akala ko pa naman mabuti kang tao at karapat-dapat ka sa anak ko. Ngayon pa lang, nakita ko ng tunay mong kulay. Makasisira ka ng tao dahil sa kakatihan ng dila mo. Totoo naman, hindi ba? Ikaw may pakanan ng latang ito, ano? Sinabi mo kay Kapitan ang kasinungalingan mo. Kaya dito ang punterya nila na rondahan. Hindi ko pa sinasabi na kayo ang aswang. Hindi ako aswang. Patunayan ninyo na hindi kayo aswang. Gusto mong malaman ng totoo kung sino ang totoong aswang? Ano? Si Mateo. Ang anak ko ang aswang. Inatake siya ng pagkaaswang ngayon. At dito siya pumunta kanina. Hindi niya na nakukontrol ang kanyang sarili dahil kontrolado siya ng kanyang inang aswang. Ito ang tatandaan mo, Jessa. Dahil sa ginawa mong ito, kapag napahamak si Mateo, ikaw ang sisisihin ko. Nagsasabi po ba kayo ng totoo? Oo! Kaya kita pinagbawalang lapitan siya.
Dahil sa kalagayan niya, ayaw kong malaman mo ang totoo tungkol sa kanya. Pero kanina, nang inatake na siya ng pagiging aswang at hindi ko na napigilan. At ngayon, naghahanap siya ng mabibiktima. Kapag nakita siya ng mga tao, pagbababarilin nila ang anak ko. Kasi nasaan yung aswang ang anak ko? Kapag napatamaan siya ng bala, mamamatay si Mateo. Mamamatay ang anak ko. At kasalanan mo ito kapag napahamak siya. Putok ng baril. Oh, hindi maaari ito. Binaril nila ang anak ko. Binabaril nila ang anak ko, si Mateo. Anong nangyari? Nakatakas po ang aswang. Napatamaan namin. Sigurado, hindi na yun makaliligtas. Humanda ang Aquilino na yan. Hindi na siya makaliligtas ngayon. Kapitan, patawad po. Pero hindi po si Mang Aquilino ang aswang. Ano? Kasi kanina, habang pinapaputukan niyo yung aswang, kausap ko siya. Sila rin po ay inatake ng aswang. Ano? Itigil niyo na po ang pag-atake kay Mang Aquilino. Dahil hindi po siya ang aswang. Pananagutan ko po ang paghahatid ko sa inyo ng maling balita. Pasalamat ka. Ako lang ang nakakaalam ng sinabi mo. Patawad po. Kung ganon, kailangan din ang tulong natin ni Mang Aquilino. Mabuti na lang, hindi nakagawa ng hindi maganda ang mga tanod ko. Kung nagkataon, mapapahamak ang isang tao na walang kamalay-malay. Kung napatamaan nila ang aswang, malamang napatamaan nila si Mateo. Hindi, kasalanan ko ito. Nagpalin lang ako sa alin na yun. Tama si Mang Aquilino. Ang babaeng yun ang aswang. Ang alin na yun ang sumira ng buhay ni Mateo. Diyos ko, hayaan niyo pong maituwid ko ang aking pagkakamali. Tutulungan ko si Mang Aquilino na hanapin si Mateo. Sana hindi siya mapahamak. Huwag sanang mapahamak si Mateo. Nasaan ang anak ko? Anong ginagawa niyo rito? Ang pangako mo, isasama mo sa akin ang anak ko. Walang hiya kayo. Nilinlang niyo ako. Pinaniwala niyo ako na si Mang Aquilino ang totoong aswang. Na kesyo inagaw sa'yo ni Mang Aquilino ang anak ninyo. Ano bang nangyayari sa inyo? Muntik na akong maniwala sa inyo. Muntik nang mapahamak si Mang Aquilino. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi niyo ako malilinlang. Alam ko na ang totoo. Kailan lang namin kayo nakilala. Mas pinaniniwalaan pa rin namin si Mang Aquilino. Ikaw ang aswang. Kinugulo mo lang kami. Kinukontrol mo lang ang isipan ko. Ang totoo, kayo ang aswang. Kapitan! Nandito po ang aswang! Ipapahamak mo pa ako. Gusto ko lang mabawi ang anak ko sa aswang niyang ama. Matagal nang itinago sa akin na Aquilino ang anak ko. Patutunayan ko sa iyo na nagsasabi ako ng totoo. Na si Aquilino ang aswang at hindi ako. Sobra na siya. Inilayo niya sa akin ang anak ko ng mahabang panahon. Tapos ngayon, sisiraan niya pa ako sa mga tao. Sumusobra ka na, Aquilino! Anak! Nararamdaman kong naririto ka sa gubat.
Nakita ko ang nagkalat na dugo sa paligid. Alam ko nandito ka. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka para mailayo kita sa mga humuhuli sa'yo. Anak! Tay! Sabi ko na nga ba, nandito ka. Itay, gagamutin ko ang sugat mo. Paano niyo po gagawin? Basta, kailangang maialis muna kita rito. Naghahanap ang mga kasama ni Kapitan. Mga armado ang kasama niya. Alam kong pinatamaan ka niya. Patawarin mo ko, anak, kung hindi kita naprotektahan. Tay, aswang po ako. Ayoko pong manatili sa ganitong kalagayan. Gusto ko pong mamuhay ng normal. Pero hindi ko nakukontrol ang sarili ko. Hindi ko na alam ang mga nangyayari kapag naging aswang na ako. Kakargain muna kita. Iaalis muna kita rito bago pa sila makarating sa lugar na to. Hanapin niyo ang aswang. Sundanin niyo ang dugo niya para matukoy niyo kung saan siya nagtatago. Gawin niyo ang lahat para mapatay ang aswang na yon. Kapitan, kami na bahala. Doon kayo. Sige, susunod kami. Itay, umalis na kayo. Iligtas yung sarili niyo. Hindi pwede, anak. Hindi kita hayaang mapahamak. Umalis na kayo. Iligtas niyo ang sarili niyo. Ayun na ang aswang! Barilin niyo na! Nawala si Mateo, pati si Mang Aquilino. Ngayon, naniniwala ka na sa akin na si Aquilino ang aswang. Hindi. Sira ka ba? Kung aswang ako, madali ko lang sanang makukuha ang anak ko. Hindi na kita kailangan. Hindi ko na kailangan ng tulong ng ibang tao para makuha lang ang anak ko. Isipin mo sana ang bagay na yon. Bakit hindi ko makuha-kuha ang anak ko? Dahil protektado siya ni Aquilino. Nalilito ako. Ikaw mismo ang nakakita kung papaanong lumabas ang malaking pakpak sa kanyang likuran para gawing panangga sa bala ng baril ng mga kasamahan ni Kapitan. Tapos ilang saglit lang bigla silang nawala. Kung hindi siya aswang, hindi niya magagawa yun ng biglaan. Kung ganun, siya ang aswang na magaling manlinlang ng tao. Kaya pati ang anak ko nalinlang niya. Napaniwala niya sa kasinungalingan niya. Kayo ba yung humila kay Mateo? 1 taon ang nakararaan? Oo. Dahil gusto kong makita at makausap ang anak ko. Miss na miss ko na ang anak ko. Gustong gusto ko na siyang makita at makasama. Aling Goyang, pakiusap. Tulungan mo ko. Bago pa siya tumuntong sa edad na 18, kailangang mabawi ko na siya. Dahil kapag hindi ko napigilan ang pagpapasa ng bertud ng aswang sa anak ko, tuluyan na siyang magiging aswang. Tuluyan na siyang magiging kauri nila. Ano po bang pwedeng dahilan para makumbinsin niyo ko na siya nga ang aswang at hindi kayo? Yung pumatay sa mambabalot. Siya yun. Siya ang kumain ng lamang loob ng mambabalot na yon. Isa pa, mahilig silang tumira sa malayo sa bayan. Ikaw alam mo naman ang bahay ko. Wala nga akong kapitbahay, pero malapit naman ako sa bayan. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang makatutulong sa akin para mabawi ko si Mateo sa kanya at mapigilan siya sa nakatakdang maging aswang. Paano natin gagawin? Kailangang mapatay natin si Aquilino. Ano ho? Hindi ko magagawa yun. Kundi ikaw ang makagagawa nun. Hindi po ako mamamatay tao.
Hahayaan mo na lang bang mawala sa'yo si Mateo ng habang buhay? Pareho tayong mawawalan. Mawawala siya sa'yo bilang kasintahan mo. Mawawala rin siya sa akin bilang anak ko. Kapag tuluyan na siyang nakontrol ng pagiging aswang, hindi niya na tayo makikilala. Ayokong mawala sa akin si Mateo. Kung ganon, tulungan mo ko. Walang ibang makatutulong sa akin kung hindi ikaw. Sabihin niyo sa akin kung ano po ang dapat kong gawin. Ang punyal na ito ang tatapos sa buhay niya. Doon lang natin mababawi si Mateo sa kanya. Sa paraang yun, mapipigilan natin siya na huwag maging tuluyang aswang. Magaling na ang sugat mo. Salamat po, Itay. Hindi niyo po ako iniwan. Mula nung kinuha kita kay Goyang, ipinangako ko sa sarili ko na kahit anong mangyari ay poprotektahan kita. Siya po ba ang totoong ina? Oo, anak. Patawad kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Natakot kasi ako. Matapos kong malaman na aswang siya, pinakisamahan ko pa siya. Pinaniwala akong magsasama kami habang buhay. Kinuha ko lang ang loob niya. Hinintay ko lang na maisilang kanya. Nagsama pa kami ng mga ilang panahon. Kaya nang nakakuha pa siya ng mga larawan. At ikaw nga ang batang nasa larawan na yun na itinago niya ng mahabang panahon. Nang ilayo kita sa kanya, galit na galit siya sa akin. Nagbanta siya na babalikan niya ako at kukunin kanya sa amin. Ngayong nagbalik na siya, naging mahigpit ako sa iyo. Dahil ayokong bigyan siya ng kahit konting panahon na makalapit sa iyo. Pero bakit ako naging aswang? Dahil ginagamitan kanya ng kapangyarihan ng itim. Kaya pilit kitang inilalayo sa kanya para hindi niya magamit sa iyo ang kanyang itim na kapangyarihan. Kaya anak, magpapalipas lamang tayo dito ng isang araw. Kinausap ko na ang kasintahan mong si Jessa. Inihahanap niya na tayo ng masasakyan palabas ng bayan na ito. Luluwas tayo ng Maynila, anak. Doon tayo titira. Sa lugar na hindi na tayo masusundan pa ng iyong inang aswang. Gusto ko po sana siyang makilala. Pero siya ang dahilan ng lahat ng nangyayari sa atin. Kaya mas gugustuhin ko pang wag na lang siyang kilalanin kaysa mapahamak ako. Mang Aquilino. Jessa! Nasaan po si Mateo? Nandito siya. Pasok ka tuloy. Wala bang nakasunod sa iyo rito? Wala po. Jessa, salamat. Tutulungan mo kaming makaalis sa bayang to. Ang sugat mo? Wala na. Pinagaling na ako ni tatay. Walang naiwang bakas? Oo. May angking kakayan pala si tatay na magpagaling ng sugat. Kaya walang natirang bakat. Huling palatandaan na aswang siya. Kapag nakita mo si Mateo na wala ng sugat, walang bakat ng sugat sa pagkakabaril sa kanya. Yun ay dahil sa kakayahan niya bilang isang aswang. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataon.
itarak mo agad ang punyal para mabawi natin si Mateo sa kanya. Mang Aquilino, may sasabihin po sana ako sa inyo. Mahalagang bagay po tungkol sa asawa ninyong aswang. Sige, sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Naniniwala ka na ba na siya ang aswang? Opo. Patawad po kung muntikan ko na po kayong ipahamak dahil nalinlang niya po ako. Kalimutan mo na yon. Pwede ko po ba kayong yakapin? Kahit saglit lang. Oo naman. Halika. Ang laki po ng kasalanan ko sa inyo. Kalimutan mo na ang lahat ng yon, Chessa. Opo. At kalimutan mo na rin sa Mateo bilang anak ninyo. Anong... Oh! Itay! Chessa! Anong ginawa mo kay Itay? Bakit mo siya silaksak? Ilalayo ka niya sa amin ng inay mo. Gagawin kanyang tunay na aswang. At hindi ko papayagang mangyari yon. Tatapusin ko na ang ama mo! Wag! Itay! Shout out time. Shout out po kay Leo Garza, Abigail Stinson, Gloria Munger, Dudes Junko, Kaluto Vlog, Michelle Ferres. Shout out po from Malaysia, Catherine Fantinalgo, Golondrina TV, Gianna TV, Delmarie Mag, Ruby Joy Avillana, listening from Saudi, Nicole Espinosa, Lady Dakel, listening from Brunei, Joffrey Borse, Gen 111A, Elizabeth Dakels, Chona Sutes, Charlene Gumansing, Meralona Padayugdug, Joliet Makasling, Yolanda Pavregas. Hanggang dyan lang muna po ang ating shoutout at pasalamatan uli natin ang ating channel members na sina Simple Cooking, Brian Velasco, Tamoltan Sapobia, Midnight Blue, Aida Odevellas, MG Alisondra, Almira Aludo, Edong Bulalo, Tony Boy, Jenny Villanueva, ang ating mga regular members, and of course ang ating affiliate members na sina Baikong Tausi at Ate Jonah Vlog. Maraming salamat po. Dark Shadows 101. Subscribe and click the bell button to stay updated on our new videos.